Science BC. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain, pananambahan sa hapon ito. Welcome po ang bawat isa sa ating pananambahan dito sa Jesus Andalan Christian Ministries. Kaya nakakagalak na kahit umuulan, inuuna natin ang Panginoon. Ito na ang gusto niya, no? Na unahin natin siya bago ang iba. Kaya nga sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, walang anak ng Diyos na kulang. Diba? Sabi na is there anything too hard for the Lord para abutin ang bawat isa sa atin? Hindi. Ang answer ay hindi. No? Kaya-kaya tayong abutin ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan, sa lahat ng ating kalagayan. Ang kailangan lang namin ay ang kailangan lang namin gawin ay tumawag sa Kanya, manalangin at magtiwala sa Kanyang kakayanan. Kaya hapon, pag-aralan natin itong Deuteronomy 31 verse 8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Kaya nga sa bawat lakad na ating pupuntahan, manalangin tayo sapagkat ang Diyos nauuna yan isa sa ating lakad. No? Ibig sabihin, pinagay tayo ng Diyos sa lahat ng ating patutunguhan. Kailangan lang natin ay bago tayo umalis, manalangin tayo. No? Next Sunday, ang ating topic ay prayer. No? So, kaya nga, ito ang tinabi ko. Ang sabi niya, the Lord Himself goes before you. Kaya wala tayong dapat ikatakot sapagkat ang Diyos ay nauuna kaysa sa atin. Tayo manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos. Salamat Panginoon sa isang linggong nilakaran namin na Ikaw, O Diyos, ang nauuna sa amin. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan. Thank you, Lord Jesus, na sa oras na ito kami ay malayang nakakalapit sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pananambahan na ito. Kami ay binuklod mo sa iisang puso, Panginoon, sa iisang pag-ibig, at yan ay Ikaw, ang aming Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay Diyos na dakila, Diyos ng pag-ibig. Alam mo, Panginoon, ang nais namin para sa aming buhay. Nais mo rin po, Panginoon, na kami ay hindi magdusa, bagamat nakikita namin ang lakad at takbo ng sanlibutan. Subalit alam ko, Panginoong Jesus, Ikaw pa rin po ang mananay. Kaya nga sa hapon ito, samahan mo po kami, O Diyos, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Nawa, O Panginoon, bubuksan mo po ang durungawan ng langit upang malayang makarating ang aming mga papuri, ang aming mga awitan, Panginoon, ang aming pagbulay-bulay ng iyong salita. Samahan mo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Nawa, O Diyos, dalangin namin patuloy na ipaunawa mo po sa amin ang mensahe mo para sa bawat isa sa amin sa hapong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng kagalingan na naranasan ng bawat isa, lalo na ang mga bata, mga anak ni Ann, mga anak ni Aleli, sa lahat, Panginoon, na kasama namin sila ngayon, nataglayan iyong kagalingan, Panginoon. Alam ko po, Diyos, ginamit mo ang mga doktor, ang mga gamot, Panginoon, upang maranasan ng mga batang ito ang iyong pagpapagaling sa kanila. Thank you po. At sa hapong ito, samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pananambahan sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko na po ang worship team para sa ating pag-aawitan.
Tayo. Sama-sama po tayong tumayo at umawit para sa Panginoon. Buhay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muli maranasan. Buhay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ang buhay na ito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ang buhay na ito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong nagbisita. Panginoong Jesus, malaya-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Buhay narito ngayon, naghihintay. Nasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ang buhay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Tingnan mo na napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Hindi hadlang ang ulan o bagyo na tayo manumbalik sa Kanya. Sama-sama po nating awitin. Awitin ka man, lahat ng awit sa mundo. Di kaya inarawan, kadamihan mo, kulang ang lahat ng kulang, kulang ang
salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang kaming mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Tunay nga po na walang katulad ang ating Panginoong Diyos. Awitin natin ang may puso, sabay-sabay po natin isigit ang ating mga mata. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, minsan ang Diyos. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Itaas po natin ang ating mga kamay. Kaluwalhatian, buka ng ngalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin
worship team. Tunay na nakabukas ang lumawan ng langit na at alam ko nakarating ang ating mga tinig sa papuri sa ating Panginoon. Ngayon hapon naman, ihanda na natin ang ating sarili, buksan na natin ang ating mga puso at isipan at pakinggan natin ang mensahe ng Panginoon na dadalhin sa atin ngayong hapon ni Pastor Edgar. Siya po ay magpapatuloy na. I want to sit there. Teachers ka, teacher. Mama, look at my iPad. Mama, look at my iPad. bago nito. Baka may marunong sa inyo. Para mabuksan siya dito.
Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon ka, no? Okay, so bago po ang lahat, gusto ko paalaala sa inyo, nag-meeting kami kanina ng board na ang sabi sa atin ni Pastor Dan, nakausap na daw ang Orpolyo, sang-ayon daw kayo na pumunta sa Alabang. Iwan ko lang kung yun ang sabi kanina ni Pastor Dan. So, welcome po kayo sa 28. October 28, Tuesday. Doon po kayo sa Alabang. Hapon siguro hanggang gabi. Hatid sundo kayo. Yeah, hatid sundo. At yun nga pakiusap sa akin ni Pastor Dan, kausapin ko raw si Ayin, kung interesado siya, 4 na araw tayo sa Alabang. Sa hotel ka titira. Kung may kasama ka, mas maganda. Sa hotel ka titira. Kanina, nagbigay na kami sa aming dalawa 5,000 para sa hotel. At registration namin dalawa na una yun, 3,000, 1,500 each. So, ikaw, gagastusan ka ng church. Hindi ka gagastos ng sarili mo. No? So, kung willing ka lang naman. Kuha tayo dun. Tuesday hanggang Friday. Hanggang alas 8:30 ng gabi. No? Hindi ba yun? Huwag na. Okay, so yun. Ako'y nagagalak, ako'y tuwang-tuwa dahil nakikita ko sa inyo yung pagmamahal nyo sa Diyos. Mahal nyo ang Diyos kahit may baha, kahit ulan ng ulan, naririto kayo. Kaya, wala nang duda. Wala nang duda, thank God, yung mga itinuturo ko sa inyo, di ba? Ano bang itinuturo ko? Dalawa lang naman, di ba? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, kaluluwa mo, pag-iisip at buong lakas. Yan lang. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. That's it. Yan lang po. Kaya dito, nakikita ko na talagang mahal nyo si Lord. Okay, pwede na. Diyan na lang. Diyan na lang yan. Mayroon din naman dito eh. Okay. So, ang ating pong topic, no? Ang ating paksa, the wrath of God. Ano bang ibig sabihin ng for the wrath of God? Sa Tagalog, yung pukot ng Diyos sa atin, sa tao, doon sa mga makasalanan. Yung puot niya. Pero sa atin, dito sa atin, wala na yung galit ng Diyos. Bakit? Tinanggap nyo lang bilang Panginoon at tagapagligtas ang ating Panginoong Jesus. Kaya lang, bakit ito ang ibinigay sa akin ni Lord? Magandang hapon. Okay, bakit ito ang ibinigay sa akin ni Lord? At sabi nga rito, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Puot ng Diyos. Ganito po, bakit ito ang ibinigay sa akin ni Lord? Bakit ito ang ibinigay sa akin ni Lord? May nagtatanong din po kasi sa akin. Sabi niya, Pastor, ano bang masasabi mo? Bakit? Ngayon lang nangyari sa Pilipinas. Sunod-sunod na lindol. Diba? Nakaranas na ba tayo? No?
Wala, ngayon lang. Sunod-sunod na lindol, sunod-sunod na bagyo, sunod na sabog ng bulkan, no? Galit ang Diyos. Kaya nang sinagot ko po yung nagtatanong, dirat ko ka. Galit ang Diyos sa mga tao. No? Sapagkat ang put ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan, sa mga taong masama. Di ba ngayon nakakalungkot? Iilang tao lang ang nakikinabang sa pera natin. Kawawang-kawawa tayo. Kaya nga dyan, no? Alam niyo sa totoo lang, nandito na kami 7 years na kami rito. Mag-i-8 na. Noon, pag nagbaha dyan, saglit lang. Wala na. May kalsada. Simula ng inayos siya, nagkaroon ng nilagyan ng kanal, sinintado, kitang-kita namin kasi habang tumatang ko rin yan, kitang-kita namin. Abay, inaabot na ng 1 linggo. 2 linggo may tubig pa rin. Flood control. Ano ba ang nangyayari sa flood control? Kawawang-kawawa na ang tao. Kaya galit na ang Diyos sa mga kasamaan at kalikuan ng mga tao. Galit. Thank God. Thank God na ang pamilya ni Kuya Alex at Ate Mel kumpleto. Nadadagdagan pa lang, nadadagdagan ng mga kamag-anakan. Thank God. Dahil nakikita ko nga sa inyo, dahil kahit masama ang panahon, umuulan, kanina umuulan, 4:00, para ko lang sabihin si Ate Mel, magkakaroon tumuloy. Umuulan na naman. Kaya lang, nasabihan ko na siya, mayroon pong gawain. Okay, so, galit na galit ang Diyos. Pag-aralan po natin. Diba, nabanggit ko na sa inyo si Noah. Si Noah na lang ang nananampalataya sa Diyos. Siya na lang ang nagmamahal sa Diyos. Yung puot ng Diyos sa tao, dinunaw. Patayin lahat. Diba? Walang naligtas kundi pamilya ni Noah. Sodom and Gomorrah, Genesis chapter 19. Nang silat na lang nananampalataya, dinunaw ng apoy. Ganyan po kabagsik. Ngayon kaya, ano sa tingin nyo? Ginunaw na rin kaya tayo? Yung lindol na yan, nakakapagtaka yan. Yung sinkhole doon sa Cebu, sa Bubo, dumadami habang yung anong tawag yan, aftershock. Lalong lumalalim. Mayroon namang pinakita sa television, yung bahay nilunok kalahati na lang. Mayroon, di ba? Pinakita sa television. So, galit po ang Diyos sa nangyayari sa panahon dahil sa kasamaan at kalikuan, no? Kalikuan ng mga tao. Okay. Mayroon pa po akong babasahin sa inyo. Ito na yung kanina. At sinabi ng Panginoon na aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman sapagkat siya'y may laman, yung mahilig na sa laman. Gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ibig sabihin po niya, kaya hindi makasalanan na sila, kaya dinunaw, hindi na raw palalampasin sa 120. Kaya yung matagal ko nang itinuturo sa inyo, pangalawang itinuturo ko, una, salvation, pangalawa, hahaba ang buhay, ito na yun, 120. Pangatlo, pagpapalain tayo, i-bless tayo. Okay, ito maganda sa 6, diba? Ano ang sabi niya sa 6? At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso.
So, nang minala ang tao, nagsisi ang Diyos. Nasa Genesis chapter 6, verse 6, nagsisi siya. Bakit ko ba ito minala? Mga makasalanan na, isa na lang ang natitira, si Noah. Kaya Noah, gumawa ka ng daong, iligtas mo ang pamilya mo. Okay. So, galit ang Diyos ipinakikita. Ito. Alam niyo ba yung the big one? Diba? Sino sa inyo naniniwala sa the big one? The big one. Ano daw yun? Lilindol ng ilang magnitude? 7. Tama, 7. Alam niyo ba sa Bugo? Sa Manay, Davao Oriental, kung ilan ang magnitude? 7.5. Mayroon pa nga nagsasabing 7.6. So, mas malakas pa sa the big one na halos yan ang kinatatakutan ngayon. Alam niyo kung bakit saan takot ang mga tao sa the big one? Metro Manila, Makati. Kasi sa Makati, mayroon ng 49 years ang edad ng gusali. Kaunting lindo lang yan, bagsak yan. Yung member ng day by day na kasamahan nila sa pagbabible study, sa ngayon po ay takot na takot dahil nandoon sila sa ikatlong palapag. No, makalabas ka man, madadaganan ka pa rin ng building. Kaya takot na takot dahil 49 years na ang edad ng gusali. Sa totoo lang, dapat yan kasabuhin na, ibagsak na, magpatayo na ng bago. Okay, so, ito ang dapat nating katakutan. Yung the big one, kung sino ng tao ang naghula mo, nalipot siya. Kasi ito ay hula na ng ating Panginoong Jesus. Revelation, ibig sabihin po yan ay pahayag. Pahayag ng Diyos. Kaya basang-basa nyo naman di ba? At nagkaroon ng mga kidlat at mga tilig at mga kulog. At nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Ito ang tunay na kabiguan. Hindi pa ito nangyari. Ulitin ko, di ba? At nagkaroon na ng kidlat at mga tinig at kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakila-kilabot. Alisin ko yung araw. Ayaw na naman gumalaw. Ito ang mahirap at hindi kabisado. Ito, nabasa nyo naman, no? Lindol. Dali. Ayan. Diba ang sabi, mula nang magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakila-kilabot. Paano yan pag nangyari ngayon yan? Lahat ng hula ni Jesus sa Mateo chapter 24 at sa Revelation, nangyayari na unti-unti. Ito na lang ang hindi pa nangyayari. At sa kayong Matthew 24 verse 14. Ano ang sabi sa Matthew? Nandiyan din yan. Nahihirapan na akong magkalaw-galaw. Dapat talaga meron akong operator. Thank God yung ating worship team.
may nag-ooperate. No? Sana makatagpo kayo natin. Kasi dapat marunong, sino sa inyo marunong dito ng PowerPoint? Kasi dapat ito naka-PowerPoint. Naka-PowerPoint at may operator, lahat ng sasabihin ko, lalabas niya. Pwede rin ako magpindot pag may PowerPoint. Kaya lang, pasmado na ang kamay ko, natanda na ako, 73 years old, nanginginig kung may operator mas maganda. Okay, so, no? Iba nakakatakot. Pero may sasabihin ako sa inyo. Huwag na huwag po tayo matakot. Bakit? Bakit huwag tayong matakot? Diba? Sa totoo lang. Kaya hindi tayo dapat matakot. Sa totoo lang. Kayo at ako ay immortal. Siguro sasabihin nyo, Pastor, pelikula yan. Pelikula. Pag sinabing immortal, hindi na mamamatay. Ang sinutukoy kong immortal, yung ating kaluluwa. Pero itong ating katawan, inyong katawan, pag oras na natin, mamamatay. Hindi immortal ang ating katawan. Ang ating immortal, yung kaluluwa natin. Dahil yan lang naman ang liligtas ng tao. Mababasa po sa Matthew, mga ngaral, chapter 12, verse 7. Diba? From dust to dust. Tapos yung Espiritu, babalik sa Diyos na nagpahiram nito. At ang ating kaluluwa ay natutulog lang sa libingan kung saan ka inilibing. Okay. So, yung kaluluwa po natin na nabuhay ay hindi na ito muli mamamatay. Nandiyan din sana. Nahirapan ako maggalaw-galaw. Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. Sabi ni Pablo, tayong lahat dati patay sa kasalanan. Patay tayo sa kasalanan. Bakit? Diba? Nung magkasala si Adan at Eva, lahat ng tao ay patay ang kaluluwa. Kailan lamang ito mabubuhay? Nung kayo ay kumilalang makasalanan, kinilala nyo makasalanan kayo, at nagsisi kayo sa mga kasalanan nyo, humingi kayo ng tawad sa kasalanan nyo, at higit sa lahat, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Doon lamang po nabuhay yung ating kaluluwa. Lalo na nung mabautismuhan tayo. Ayan. Nung mabautismuhan tayo, yan ang katibayan. Mayroon na tayo Holy Spirit. Mayroon tayo Holy Spirit. Kaya tayo ngayon ay huwag na kayong mag-alala. Anytime na naglindol ng pinakamalakas, yung sinabi, yung kakilakilabot. Diba? Sabi, mula na magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Huwag na po tayo matakot. Kung nasa building man tayo, nasa ilalim tayo, 3rd floor, 4th floor, kasi 30 floor daw yun eh, yung sa Makati. 30 floor. Okay, so, huwag pong matakot. Yun ang pinakamahalaga. Ano ang pinakamahalaga? Kaya diba, marami pa naman kayong mahal sa buhay, diba? Marami pa kayong mahal sa buhay na wala dito. Sipag lang at tiyaga. At umasa tayo, wag sa sarili nating karunungan. Umasa tayo sa Diyos. Diba? Kawikaan 3:5. Kay Yahweh ka lamang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. Huwag tayong manangan. Diba ano ang laging sinasabi ko? Matthew 28:19. Therefore go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Umayo tayo. Ngayon, hindi natin pipilitin, hindi natin kukulitin. Lagi kong sinasabi,
prayer. Prayer is power. Bago mo lapitan, at least 1 month to 2 months, ipag-pray mo gabi-gabi na yung mahal mo sa buhay na gusto mong makasama rito. At dyan ipilos ang Holy Spirit through prayer. Pero kung kukulitin mo siya, lalapitan mo siya lagi, ay punta ka, lalayuan tayo ng lalayuan. Bakit? Wala tayong kakayanan. Tao lang tayo. Ang Holy Spirit, ang siya, may kakayanan. Kaya kayo naririto lahat. Dahil sa Holy Spirit. Dahil may nananalangin sa inyo. Kaya, panalangin, prayer is power. Para maiwasan po natin yung takot. Alam niyo ba, yan the big one, marami natatakot. Hindi yan galing sa Diyos. Kanino galing? Sa evil, sa diablo. Walang gagawin yan. Takutin tayo. Diba? Kahit nga si Jesus, diba? Tinukso rin niya. Tinukso yan ng diablo, sabi niya. Kung ikaw ang anak ng Diyos, yan, dahil alam niya, gutom na eh. 40 days, 40 nights na hindi kumakain. Yan, inuupuan mong bato, gawin mong tinapay. Ano ang sagot ni Jesus? Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa namumutawi ng salita ng Diyos sa bibig. Kaya tayo, sa salita ng Diyos tayo nabubuhay. Okay, so, lindol. Dali natin sa hula. Nandito rin sana. Kaya patsaga ako kung makikita ko. Ay, wala, ayaw gumalaw. Ano pa ang umpisa nito? Numbers 2. Ito naman, salok. Maganda rin ito, salok. Ito. Lucas chapter 19, 2 hanggang 9. Ang sabi po dyan, narito ang isang lalaki na tinawag ng pangalan Sakeo. Si Sakeo po. No? At siya ay isang puno na maniningil ng buwis at siya ay mayaman. No? Siya ay mayaman. At pinagpipilitan niya makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya ay pandak. No? At tumakbo siya sa unahan at tumakyat sa isang punong kahoy na sikamoro upang makita siya sapagkat siya ay magdadaan sa daang yaon. Kapait, ay ilaw. Sapait, at nang dumating si Jesus sa dakong yaon na siya, tumingala. At sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayon pinakailangan akong tumuloy sa bahay mo. Tingnan nyo, hindi yan kilala ni Jesus, pero pinangalanan niya. At siya nagdadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. No? Sa 7, at nang makita nila ito ay nagbulong-bulungan silang lahat. Ito yung mga chismoso at nagsabi, siya ay pumasok sa nanunuluyan sa isang taong makasalanan. Sa isang taong makasalanan. Kasi si Sakeo, makasalanan. Diba? Diba? Puot na puot ang Diyos sa mga taong makasalanan. So siya ay makasalanan. Ngayon, sa 8, maganda, ano ba sinabi niya? Ang kalahati ng aking mga pag-aari ay bibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isasauli ko ng maka-4 times 4 susulit niya. Tingnan mo ito si Sakeo, mayamang-mayaman sa pangdurugas, sa korupsyon.
itong si Alcantara, si Bryce Hernandez, si Bernardo, si Vizcaya, umamin na sila ang kumukuha ng 40% ng kontrata bilyonis. At yung 60%, ang sabi niya, may binibigyan kami 25%, may binibigyan kami ng 30%. Okay. So itong mga taong ito, katulad ni Zaccheo, tingnan nyo kung anong ginawa ni Zaccheo. Kansilin po natin, itataas ko. Dahil may nakaharang na naman. Nakalampas. Ito. Ang sabi ni Zaccheo, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay bibigay ko sa mga lupa kung sakali nakasigil. Sanay. Sanay na. Ito maganda. Si Jesus sumagot. Sabi niya, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na sa sambahayan ito. Dumating na sa bahay na ito. Nasaan ko yun? Dumating na sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Ang ginawa ni Zaccheo dahil mandaraya siya, nagpayaman siya, katulad nitong si Alcantara, Bryce Hernandez, Bernardo at Vizcaya, para maligtas sila. Ano ang dapat gawin? Isulit nila. Times 4 pa yung ninakaw. Dahil kawawa ang taong bayan. Isulit nila para sila ay maligtas tulad ni Zaccheo. Sulit nila. Dapat. Diba mayroon na nagsulit? Si Hernandez, yung sasakyan. At yung kay Vizcaya, 13 na ang na-embargo. Isinusubasta na. Ibinibinta na. Nasa 215 million daw pag nabenta yun. 215 million ipapasok sa kaban. At marami pa. Bilyonis po yan. Kaya itong ginawa nito mga kontraktor na ito, nagpayaman. Grabe ang kayamanan ni Vizcaya. Yung isa niyan, ang tawag doon, yung sasakyan niya, 52 million. Ano ba tawag sa sasakyan? Na yan? Hindi mo alam ang tawag? Mayroon. Luxury car. Diba? Meron na. 30 ang luxury car. Okay. So, dapat isulit nila kung gusto nilang mapunta sa langit. No? Ito pa ang maganda. Ito ang papasahin ko sa inyo. Yung sa lindol. Diba? Ano ang sabi? Na magkagayon sumagot si Lot at nagsabi na siyang naglilipat ng mga bundok. Naglilipat ng mga bundok. Yan. Na naglilipat ng mga bundok. Na siya naglilipat ng bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Pag nagalit ang Diyos, yayahigin talaga tayo. Yung liliglig. Di ba yung bugo, yung Manay, Davao Oriental, Davao City, Surigao, nililiglig. Ibig sabihin, galit na galit ang Diyos. Pag sinabing dirat o God, puot na puot ang Diyos sa mga taong mga makasalanan sa pagkagalit. Kaya sabi niya rito, pagka niliglig niya sa kanyang pagkagalit, na siya umuuga ng lupa kahit sa kanyang kinaruroonan at ang mga paligid nito ay nangayayani. Ang Diyos po ang may kontrol. Kalikasan po yan. Pag nagalit siya, di ba? Pag nagalit siya, siya naglilipat ng butok at hindi nilalaman. Pag niliglig niya sa kanyang pagkagalit, nililiglig niya na siya umuuga ng lupa sa kanyang kinaruroonan. Galit na po ang Diyos. Sana mayroon pa akong makita.
Ito yung sinasabi ko kanina, na dati tayo ay patay sa kasalanan. Yan ang sinabi ni Pablo. At kayo, di ba, ano sabi niya? At kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Dati patay tayo sa kasalanan. Kailan niya nabuhay? Nung tinanggap niyo siya bilang Lord and Savior, nung mabautismohan kayo, doon nabuhay ang inyong Panginoon. Pero kung hindi niyo tinanggap si Jesus, hanggang ngayon ganyan kayo. At kayo binuhay niya, no? Sabi niya, at kayo binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, pagsalangsang ng kasalanan. O ngayon, may tanong ako, paano yan, Pastor? Hanggang ngayon nagkakasala ko. Paano yan, Pastor? Hanggang ngayon nagkakasala. Mapalad tayo. Mayroon tayong mediator. Mababasa po natin sa 2 Timothy chapter 2, verse 5 and 6. Si Jesus, siya ang namamagitan lagi sa mga nagagawa nating kasalanan. Kaya yung kasalanan niyo noon, ngayon, pati ang darating na kasalanan, bayad na ransom binayaran ni Jesus. Mapalad tayo. Ngayon, mag-aabuso? Hindi. Hindi tayo mag-aabuso. Bakit? Kung talagang totoo kang Kristiyano, ang makikita sa atin, yung fruit of the Spirit. Yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katapatan, kainunan, kabaitan, at ang siyang pagpipigil sa sarili. Yan po ang makikita sa atin. Kung ang nakikita sa atin yung bunga ng laman, Galatia 5:19 to 21, kung yun ang makikita sa atin, ano ba yung bunga ng laman? Diba? Pangangalunya, pagkakapi-kapi, pagkabahabahagi, paglalasing, pagpatay. Kung iyon ang nakikita sa atin, huwag mong angkinin na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diablo. Yan ang sabi sa 1 John chapter 3, verse 10. Anak tayo ng Diablo kapag nagpapatuloy tayo sa pagkakasala. Pero dahil kayo, alam ko na nananalig na kayo sa Diyos, hindi na tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. At mapalad tayo. May namamagitan. Kaya di ba, nagbibigay na ako ng example sa inyo noong pa. Pag ihahatid na tayo ni Jesus sa Ama, nakita ako ng Ama, sasabihin kay Jesus, yan si Pastor, ba't kasama niyo? Kasalanan niya na. Sasabihin ni Jesus, yung kasalanan ni Pastor San Miguel, bayad na. Ako ang dapat mamatay sa krus. Si Jesus ang namatay sa krus para sa akin. Kaya bayad na. Lahat, hindi lang ako, lahat na nananampalataya kay Jesus, bayad na po ang utang. Okay, so marami pa sana. Tulad nito. Ay, nabasa ko na ito kanina, no? Yung sobrang malakas. Romans 1:18, ito yung ating text 2. Genesis 6:3, alas nga, nabasa na. Okay. So, nasabi ko na po ang lahat, ang mensahe ni Lord para sa ating lahat. Nawa ay tugin mo po sa ating puso yung ating napakinggan. Huwag na po tayong matakot. Huwag na. Kasi tayo ay immortal na. Hindi na tayo marakakaranas ng kamatayan ng ating kaluluwa. Ang kamatayan na lang na mararanasan natin, yung physical, yung ating katawan. Yan na lamang po ang mamamatay. Kung ngayon madarating si Jesus, hindi na tayo makakarating na makakaranas ng kamatayan. Kung ngayon siya darating, ang sabi sa Bible, sa isang kisap mata, papalitan ng katawan yung marumi, yung lupa, katawang lupa. Sa isang kisap mata, magiging glorified body tayo. At yung mga nananampalatayang patay na, una silang gigisingin. Pag nagising na sila, kasama tayong mga buhay pa, sama-samang aakyat. Mababasa po yan sa unang Thessalonica chapter 4, verse 13 to 18. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa ating ito na bagamat masama ang panahon, subalit naririto kayo.
nakikita ko sa kanila ang pagmamahal nila sa iyo. Kaya, sa totoo lang, Lord, kapag natuto ang bawat membro na magmahal sa iyo, hahaba ang buhay ko. Kasi hindi ako mahihirapan. Dahil sila ngayon ay mayroon ng kusa. Kaya, thank you, Lord. Kung ang dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tanging awit ng mga bata. Maraming salamat, Pastor. Ngayon naman po ay gaganapin natin ang paghahandog. Meron pong mag-aalay ng tanging awit. Bata yata. Lord,
Maraming salamat sa ating mga batang maliit. Ngayon, ano yung ba ating pinag-usapan? Ano yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayon? Tungkol sa lindol, sa bagyo, sa baha, at iba't ibang kalamidad. No? So, huwag na kayo magtaka. Ito na yung paraan ng Panginoon kung paano niya ipakita ang kanyang puot. No? So, on our part, ano naman ang dapat natin gawin? Matakot? Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. No? So, yung pagkatakot, hindi yan galing sa Diyos. Kapag dumadating sa punto ng ating buhay na tayo ay natatakot, anong dapat natin gawin? Manalangin. No? Sapagkat yung takot ay galing sa diablo. Sabi nga sa 1 John 4:4, greater is He that is in me. Sino ba yung nasa atin? Ang Espiritu ng Diyos. Greater is He that is in me than the spirit of this world. Sino ba yung Espiritu ng mundo? Tandaan natin, ang mundo natin ay nakasangla sa diablo. Kaya ito ang panahon na tayo ay magbalikwas dahil nakikita na natin ang puot ng Diyos. Pero, ito na ba ang katapusan? Hindi pa po. Hindi pa declared. Na? Pinapakita lang ng Diyos ang kanyang puot. Iba yung galit ha? Isa sa puot. Pag ang puot, mas matindi yun sa galit. So tayo manalangin mga kapatid, sa ating pagtulog mamaya, bago kayo matulog, pagbulay-bulayan natin ang panahon na kailangan na natin palang magbalikwas. Huwag na tayo magpapetik-petik dahil ito ang panahon na kailangan na natin ang Panginoon sa ating buhay. Kailangan natin ang gabay ng Panginoon. Kailangan natin i-renew ang ating pananampalataya sa Kanya. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa aralin na ipinagkaloob mo sa amin. Tunay Panginoon na salamat sa mga pinapakita mong mga tanda ng kalikasan, Panginoon, na ikaw ay galit na galit sa mga kasalanan na nagagawa namin. O Diyos, patawarin mo po kami sa lahat ng karumihan, sa lahat ng pagwawalang bahala, sa lahat ng pag-alinlangan namin, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Kaya nga po sa gabi ito, i-declare namin muli ang aming pananampalataya sa iyo na ang lahat ng bagay, Panginoon, ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Salamat o Diyos na kami ay wala ng kamatayan ng aming maaari ang pisikal na lamang namin ang mamamatay, subalit ang aming kaluluwa, Panginoon, ay nakakasiguro na ng isang buwang sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, dahil may assurance kami ng iyong pagliligtas. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa pamilya Orgulyo at sa kanilang mga kasama, Panginoon, mga pamangkin, mga manugang, O Diyos, mga apo. Salamat, Panginoon, na binuklod mo sila, Panginoon, sa isang layunin ang magpatuloy sa takbuhin na nakaatas sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord Jesus, maging sa mga kaliliitan ng mga batang ito, na alam ko, Panginoon, pag hindi pa sila nakakaintindi, pero sa kanilang naririnig, Panginoon, meron na silang kaalaman na merong isang Diyos na tanging natin dapat sampalatayanan. O Lord Jesus, we declare victory over all these circumstances, Panginoon. We declare victory against sickness, laban sa kahirapan, laban sa kadulumihanan, Panginoon. At i-declare namin, O Diyos, na kami ay victorious because you alone is victorious. Dahil kami ay mga anak mo, kami rin po, Panginoon, ay mananagumpay. Salamat, O Diyos, sa iyo dahil sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat sa lahat ng kagalingan, sa lahat ng may mga sakit, mula sa trangkaso, mapabata man o may mga edad. Thank you, Lord Jesus, dahil hindi mo kami
pinabayaan. Lagi mo kami sinasakluhan sa bawat sandali ng aming buhay. Lagi ikaw nandyan, Panginoon, inaabot mo kami sa lahat ng aming pangangailangan. Sabi mo nga, hindi maiksi ang iyong mga kamay upang abutin kami, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. O Diyos, sa iyo namin tinataas at sinasabi ang pinakamataas ng papuri at pasasalamat sa iyo sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Nayaya po ito kayo ang katulungan. Lord, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po sa mga handog na ibinigay po ng mga kapatiran. At alam ko po, ibabalik nyo ng higit pa siksik-ligi ang mga handog na ito. At hinihingi ko nga po ang iyong basbas sa gabing ito. Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang mukha sa inyo at paliwanagin, at higit sa lahat, ang kapayapaan ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone and have a happy night tonight.